Genesis chapter 50. Kukunin po natin yung pong popular text o verse sa life story po ni Joseph. Okay, Genesis chapter 50, verse number 20. Ito po yung pagkakataon na nagkaroon po ng famine. Siya po ang ginamit ng Panginoon upang ma-rescue po sila. And then yung mga kapatid niya ay pumunta para po sa pangangailangan. At nung pag-alaman po nila na si Joseph, ang kanilang inaping kapatid, ang nandoroon, so sila po ay nagkaroon ng pangamba, nagkaroon ng takot, at in-encourage po sila, sinabihan po sila ni Joseph na huwag kayong matakot sa akin sapagkat wala ako sa kalagayan ng Diyos. What an attitude. And then this is very striking to me. Ito pong ating teksto, verse number 20. But as for you, you thought evil against me. But God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. Ang message po natin ay lalagyan po natin ng title, God will mean it for good. God will mean it for good. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this very beautiful morning here in UK, and thank you for another opportunity to minister to your people, to share your word. I pray, O Father, that you will continue to give me wisdom. May you bless each and every one of us, and may you enlighten our mind, especially to all the challenges and struggles that we are facing even right now. Lord, I pray that you will be the one to give us wisdom, and please, Lord, answer our prayers, Heavenly Father. Thank you so much. This I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so this time, again, I believe all of us, the story of Joseph is very familiar, for sure, sa ating pong mga nag-aaral ng Biblia. I can say that his story is a classic story and challenging story, and at the same time, mga kapatid, comforting. Masasabi po natin na ito po ay napakagandang kwento sa Bible, napakagandang storya, ito po ay challenging, and at the same time, comforting. Especially sa akin pong sesentruhan ngayon. God will mean it for good. I am referring doon po sa naging storya po ni Joseph at kung ano po yung kanyang naranasan. You know, along the way, kahit na Kristiyano po tayo, kahit nasa Diyos na tayo, let us face the fact na meron pong mga pains, meron pong mga sakit, meron pong mga problema, mga kapatid. Maybe persecution, problems, pain, physical illness. Basta ang isang bagay na tiyak, ang buhay sa mundo ay buhay na puno ng karanasan. Kahit na Kristiyano po tayo, marami po ang ating mararanasan. And I am very sure na doon po sa naging storya ni Joseph, ay hindi po natin maikakaila na hindi po magaan ang kanyang pinagdaanan. I can say na kung usapang pain, kung usapang kirot, sakit, hapdi, mga kapatid, titiyakin ko sa inyo na talagang masakit ang lahat ng naranasan ni Joseph. Yung pong mga karanasan na talagang para sa akin po pwedeng sa marami po hindi acceptable, hindi po katanggap-tanggap. Alam natin na ang buhay po niya ay buhay na mamamarkahan po natin sa usapan ng betrayal, di ba? Ganun din po yung slavery, false accusation, imprisonment. Marami pa pong bagay, yung mga trials and testings na kanyang dinaanan. So kaya very inspiring and impactful ang kanyang naging buhay, mga kapatid. Kasi ang makikita natin in spite of what he experienced, okay, yung pong betrayal, slavery, false accusation, trials, pressure na kanyang, and even shame, yung kahihiyan. Dahil alam naman nating napakulong siya sa isang issue na hindi naman niya talaga ginawa. Katulad nga po nung attempted rape, na pinalabas po nila. So, kahiya-hiya, mga kapatid. And sometimes, yung po yung nagiging dahilan para i-justify ng marami ang maling reaksyon po natin because of what we experience
na para sa atin parang unreasonable, para sa atin unfair, para sa atin unjust? Well, humanly speaking, I can say na posible na marami tayong mararanasan that it seems unreasonable, unfair, and unjust. But what I would like all of you to realize is that being a believer, tayo po ay hindi nakadepende sa tao sa paligid. Kapag ka po ang pinag-usapan, kalagayan natin bilang Kristiyano, tayo po'y nasa kamay ng Diyos. At bilang nasa kamay ng Diyos, ang pupwede po nating masasabing maging kapanatagan is that dahil tayo po ay nasa kamay ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, makasisiguro po tayo na talagang anuman ang maranasan natin sa buhay, anuman ang payagan ng Diyos na maranasan, daanan natin sa buhay, ang titiyakin ko po sa inyo, yan po ay papapaging mabuti ng Panginoon. God will mean it for good. Yes, whatever testing, trials, o sabihin po nating pressure, pain, persecution, sakit, o maling treatment ng mga tao, parang unjust and unfair na treatment ng tao sa atin, mga kapatid, I can still say that in the lesson that we can learn from the story of Joseph, mga kapatid, God will mean everything for good. Yan po ang isang bagay na matitiyak po natin. Okay? Kaya dito po, ang magandang makita natin ay ang ilang mga pwede pong maging encouragement sa atin. At at the same time, magbago ng isip natin sa maling tinatakbo nito only because may mga hindi tayo magandang karanasan. Okay? Huwag kayong madistract dito sa akin pong nasa mukha. Yan po yung marka ng salamin. Baka kala nyo po ay dumi po yan. So, gusto kong bigyan pansin po natin sa ating pag-aaral ngayon ang ilang mga bagay na po pwedeng magpatibay sa title po ng message natin, that God will mean it for good. Kasi yun po yung eksaktong sinabi ng verse, di po ba? Sabi niya sa mga kapatid niya, but as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. So, at yan po yung nangyari doon po sa story po ni Joseph. Mga kapatid, naaalala niyo po ba yung message ko? Yung pong rough roads in the life of Joseph. Yung rough roads in the life of Joseph. Yung pong unreasonable brothers, yung unjust boss, diba? And unreliable butler. Kasi I believe, nararanasan natin sa buhay yan eh. Yung unreasonable brothers, yung bang mga taong inggit na inggit sa iyo, yung mga taong wala ka namang ginawang masama sa kanila, yung mga taong pag may magandang nangyayari sa iyo, parang hindi nila kasiyahan yun at para bang kabigatan para sa kanila, and because of that, gagawan ka ng issue, gagawan ka ng kung ano-anong kwento, yung bang mag-iisip ng paraan para yung inggit po nila ay mawala, sisiraan ka, yun po, unreasonable brothers po, kasi higit kanino pa man, mga kapatid mong aasahan mo, naaalalay sa iyo, at makikisaya sa iyo, kapag kami pagpapala ka, but not in the case of Joseph, because after Joseph mentioned to them about the blessing of God, and the promise of God, and the masasabi nating plan of God for him, hindi po kinatuwa ng mga kapatid niya yan. So, unreasonable. Tapos yung unjust boss naman, binibigyan pansin ko lang po sapagkat ang ating didiinan ay ang patungkol sa naging pain, problems, at perseverance nito pong si Joseph. Yun yung tatlong tatalakayin ko po. But let me emphasize to you one of my messages in the story of Joseph, from his history. Okay? Unreasonable brothers, di ba? Remember that? Classic yan. Napakagandang message po niyan. And then, yung unjust boss, nagtapat ka sa boss mo, pero ano ginanti sa'yo? Diba? Minsan ganun po tayo eh. Diba? Kapag ka po ginawa natin ng maganda, tapos ginantihan tayo ng masama, yun na po ang nagiging parang justification natin to react negatively and to do negative things. And not in the case of Joseph again. Because in spite of that, makikita nyo, sige lang, nagpasakop lang po siya sa kalooban ng Diyos. Diba, malinaw po ang nangyari sa kanya na sa kabila ng pagtatapat niya sa kanyang amo, sa kanyang boss,
Pero anong ginawa? Pinakinggan yung sinungaling na asawa, di po ba? At pinalabas na pinagtangkaan siyang pagsamantalahan. Samantalang malinaw po, nabaliktad po sa storya. Maybe, sa buhay natin nangyayari yan. Di ba? Gagawan ka ng storya. At parang unjust kasi yung paginanti sa'yo. Yung masasabi nyo pong mabigat. And then yung unreliable butler, yung bang mga nangangako sa iyo at hindi tumutupad. So, yan po ang ilan. So, masasabi po natin, pwede nating bigyang diin sa mga hindi magagandang karanasan po ni Joseph sa human's perspective. But this afternoon, okay, dito po, morning ha, but this morning here, gusto ko pong i-share sa inyo na talagang yung thought, yung concept na meron po si Joseph nakakatulong. Yes, mga kapatid, if we will reach this level in our spiritual life, na talagang ang lahat titingnan po natin na nasa kamay ng Diyos at maniniwala kang alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, alam ng Diyos ang kanyang pinapayagan na mangyari sa buhay natin, malaking tulong po yan para maiwasan na tayo po ay maging negatibo at mag-react ng hindi tama. If we will have that kind of mentality and, perspective, being a believer, yung bang eksakto sa sinabi ni Paul, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. The concept is almost the same when Joseph said, as for you, you thought evil unto me, against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Yung po yung level na napakagandang marits nating lahat, na sa mga nangyayari, alam natin na may magandang gagawin ng Panginoon, na ang magiging resulta nito, kung hindi tayo papalag sa operasyon ng Panginoon, makabubuti po sa atin. Mga kapatid, God will mean it for good. Yan po ang concept na gusto ko po na mailagay sa inyo. In fact, pagka inaalala ko po yung storya ko, magkaiba pa nga po eh. Kasi kay Joseph, wala po siyang kapalpakan doon po sa presentation ng story. Wala po siyang sablay. Diba? But in my story, I can say na hindi ko po pwedeng gamitin yung pong example ng buhay ni Joseph sa nangyari po sa buhay ko. And you know what? Sometimes even yung mga pagkakamali natin sa buhay, kung magiging tama lang ang attitude natin, still, papangyayarihin pa rin ng Diyos ang makabubuti. So kaya nga, wala pong Kristiyano na gagawa ng tama na ang magiging end result ay mali. Kahit na nagkamali ka, kahit na sumablay ka, kahit na nadapa ka, once na ikaw. Kasi I remember, diba? Sabi po ng Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord and He delighted in His ways. Though he fall, diba? Kita niyo po, good man na yan eh. Pero sabi niya, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. What I would like to say is that, di ba tayo sa buhay natin, may mga decision tayong mali, may mga hakbang tayong mali, and because of that, nasasuffer natin yung consequence, but because you are willing to do what is right in the sight of God, in spite of doon sa naging kamalian mo, makikita nyo po na kahit yung mga mali sa paningin po natin, kapag ka po naging subject tayo sa kung ano po ang operation ng Panginoon, in the end, you will find out and realize that, kaya naman pala. Dumating na po ba kayo doon sa punto ng buhay natin na talagang ang tanong natin, bakit ba pinayagan ng Diyos na dumaan ako sa ganong sitwasyon? Bakit ba nangyari sa akin ito? Nangyayari po yun. Yung bang ikaw, Kristiyano ka na, ganon tumatakbo sa isip mo. Pero kahit na po ano ang mangyari, as long na willing ka to do what is right in the sight of God, after realizing na nagkamali ka, ang makikita nyo po magiging maayos pa din. So sinasabi ko lang po sapagkat I believe wala pong isa man sa atin na makapagsasabi na tayo po ay katulad ni Joseph na talagang napakaayos ng naging takbo sa buhay. May mga pagkakataon po tayo nagsuffer because of, 'di ba? Kamalian na ginawa po natin. But in the story of Joseph, it is actually not like that. So it is good to somehow consider what he said
na kahit na masama ang plano ng tao, kahit na ano pa ang intensyon po ng dyablo, basta ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, ang lahat ay magiging sa ikabubuti mo pa rin kung magpapasakop ka. So, that is exactly what I would like to point out in this message, that God will mean it for good, that God will mean every pain, every problems sa ating pong ikabubuti. Okay? So, pansinin po natin. Point number 1. God will mean your pain for a purpose. Diba? God will mean your pain for a purpose. Ang ibig sabihin po, yung pong pain natin, yan po ay papangyayarihin ng Diyos na may dahilan. Tatandaan nyo po yan. Hindi po gugustuhin ng Diyos na naapi ka lang. Hindi gugustuhin ng Diyos na masaktan ka lang. Hindi gugustuhin ng Diyos na mabigat na sitwasyon ka sa buhay mo. Tatandaan nyo po na kapag ka pinayagan ng Panginoon yan, meron po siyang purpose. Sabi ko nga, halimbawa lang po, Kristiyano ka, alam mo namang maayos ka. Alam mo namang hindi consequence ng masamang ginawa mo. Alam mo namang ginawa mo kung ano lang ang tama at alam mong kalooban ng Panginoon. Okay? Sa mundong ito, huwag niyo pong i-expect na kapag tama ang ginagawa natin, i-reward tayo ng mundo. Posible pa rin po na kahit tama yung ginagawa natin, ang likong mundong ito, this unrighteous world, di ba, you cannot expect na i-reward ka nila. For sure, meron pa rin mga gagawa ng hindi maganda sa iyo. And that is exactly what I would like all of you to understand in the story of Joseph, that in spite of the fact that he's just excited and very happy to share to them the goodness of God, the plan of God in his life, may hindi matutuwa, mga kapatid. And sad to say, malalapit na tao pa sa puso ni Joseph. Kasi mga kapatid po niya eh. Mga kapatid po niya, meron pa po bang hihigit na sakit, mga kapatid, sa karanasang yon? Na yung mga inaasahan mo, nakasama mo sa pagdiriwang, na yung mga inaasahan mo, nagugustuhin mapabuti ka, na yung mga inaasahan mo, na talagang napakalapit sa puso mo, ay gagawa ng hindi maganda sa iyo? Sabi ko nga, yung kainggitan ka, mabigat na. Pero yung gawan ka pa ng hindi maganda dahil sa inggit sa iyo, napakasakit niyan. Gawan ka ng hindi maganda ng kagalit mo, masakit pa rin po yan, pero hindi ka taka-taka kasi kagalit mo eh. Kasi kaaway mo eh. Di po ba? Pero yung gawan ka ng hindi maganda, ng malapit sa puso mo, ng mga kadugo mo, napakasakit po niyan, mga kapatid. But I want all of you to see and learn that in spite of that pain, mga kapatid, di ba? And the purpose of that pain is clear in the story of Joseph. Diba? Yung pong rejection, naranasan po niya. Diba? Yung pong siya po, mga kapatid, sabi ko nga, diba? Rejected by his brothers, removed from his home. Alam niyo naman po yan, di po ba? Naibenta po siya, mga kapatid. So, yun po yung naging kalagayan po niya. Pero dahil nga may plano ang Panginoon, at doon po sa pagpaplano ng Panginoon, kasi hindi po kasi ganito yan, na kapag ka nagplano ang Diyos sa iyo, lahat ng dadaanan mo, patag na daan. Hindi pwedeng puro patag. Ang totoo sa paglalakbay natin, may mga rough roads along the way. Pero kahit rough roads yan, huwag kang magdidetour. Kung yan ang given path, kung yan ang daan ng Panginoon sa iyo. Kasi di ba, yun ang problema minsan eh. In the reality of life, kapag ka nasa lakbay tayo, minsan kapag ka rough road, kapag ka mahirap yung pagdadaanan, minsan ang ginagawa natin, nagdidetour tayo eh. Mga kapatid, ano ang ganda? Napatag nga yung dadaanan mo, pero patungo naman sa paglayo sa Diyos. Diba? Di baling rough roads ang daanan mo. Di bali yung mga painful experiences na mararanasan mo as long na nasa kalooban ka ng Panginoon sa kalunduan ng lahat. Yan ang tinuturo ng storya ni Joseph. That God will mean your pain for a purpose. Diba? So, meron pong dahilan. Yung po yung para sa akin, sa malinaw na sinabi ng verse. Diba? O sa inyo, masama ang pinlano nyo sa akin, masama ang ginawa nyo sa akin, masakit yung ginawa nyo sa akin. Pero sa realization po ni Joseph, yun daw pong mga lahat ng masamang yon, may purpose pala yun. Para makarating siya sa kung ano yung kinalalagyan niya at magamit siya doon sa kanyang buhay, mga kapatid, sa buhay po niya. So, the same thing with us, mga kapatid.
Di ba sabi nga ng Bible knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that it may be perfect and entire wanting nothing. May gagawin po yan. Yung pain na yan, may i-accomplish sa buhay mo yan. Just be positive and be submissive to God's will and to God's plan in your life. In the end, you will share a testimony about the good purpose of God in, di ba, allowing that pain for you to experience that pain, mga kapatid. Nakaka-relate po kayo? Opo. Ang problema kasi ng marami, pag nasaktan, gumagawa ng kanyang sariling desisyon. Kapag ka nasaktan, sinasarado ang isip. Pag Kristiyano ka na nasa kalooban ng Diyos, magandang malaman mo na kapag ka pinayagan ng Diyos na maka-experience tayo ng pain, may purpose po yan. May ituturo po ang Panginoon sa atin. And sometimes, it is not easy to understand. Kasi nga po, nasa buhay tayo na yung isip ng Diyos, iba sa isip natin. Yung bang paraan ng Diyos, iba sa paraan po natin. So, yun po siguro ang isang bagay na dapat establish nyo. There are a lot of things sa buhay natin, if we will be honest sa sarili natin, mga kapatid, hindi naman natin talaga maintindihan Kaya nasabi ko po sa inyo, minsan, maganda po na hindi lang natin alam yung storya, hindi lang natin alam ang mensahe, hindi lang natin kinukwento, kundi dapat maranasan natin. Nung sabihin po ni Job na sa naranasan niya, sobrang sakit, na hindi niya makita, hindi niya mamasdan ng Diyos sa kanyang, parang ang hirap ipaliwanag na nandiyan pa ang Diyos sa lahat ng naramdaman niya. Mahirap ipaliwanag yon, pero yung faith niya na natili na ang importante, nandiyan ang Panginoon, hindi ko man siya makita, hindi ko siya maramdaman, basta ang alam ko, nandiyan siya, by faith at alam niya ang dinadaanan ko at sa lahat ng ito, pagkatapos kong maramdaman ang lahat ng sakit na ito, I shall come forth as gold. Wow, pagka na-reach natin yung ganung level, mga kapatid, believe me, you will surely appreciate God in your life. Kaya alisin natin yung tendency ng pagiging negatibo. Whatever pain you are experiencing right now, always remember na may purpose po yan. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 1, di po ba, verses 3 and 4, particularly verse number 4, na yung tribulation na mararanasan natin, pagka iyan naranasan mo at nalagpasan mo, ipagmiministeryo mo yan sa mga dadaan din sa ganyang tribulation. So, I believe ito ang dapat maging maliwanag. Mga kapatid, God will mean your pain. Diba? For a purpose. Number 2, God will mean your problems for progress. Yung pong mga masasabi po nating problema natin, yan yung magdi-develop sa atin Diba? Yan po ang magdi-develop sa ating pong spiritual life, sa ating pong Christian life. Kaya ko ibabalik natin, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, dyan lang po tayo. Hayaan po natin yung processing ng Panginoon. Hayaan po natin yung tinatawag nating polishing ng Panginoon. 'Di ba? So, yun po ang magpapolish sa atin. Dapat mapolish tayo, hindi mapaalis tayo. 'Di ba? In doing the will of God in our lives, I am very sure, mga kapatid, anuman po ang payagan niya na maranasan natin, God will mean your problems for progress. God will mean your pain for a purpose, and God will mean your problems for progress. Importante po, yung prison, alam natin na talagang naging preparation ng Panginoon sa kanya yun 'Di ba? So, yung patience, 'di ba? Yun po yung lahat ng makikita natin. Doon sa prison, na-develop yung patience. And then dahil nagtiis, mga kapatid, nakaranas ng promotion sa panahon ng Panginoon. Uulitin ko na naiintindihan ng Diyos na marami tayong hindi naiintindihan. Pero ang mahirap maintindihan ay yung parang hindi natin maintindihan na kahit hindi tayo naiintindihan ng Diyos, dapat sana maintindihan natin yung katotohanan na ipinaiintindi ng Panginoon sa atin that all things will work together for our good. Pagka naman sa dami ng intindi na sinabi ko sa inyo, ay hindi nyo pa naintindihan, napakahirap din nating maintindihan. Kita nyo?
So, kaya mga kapatid, hindi importanteng lahat na iintindihan natin. Ang isang napakahalaga lang na maintindihan natin na ang Diyos ang may hawak sa buhay natin. At ang Diyos may purpose sa buhay natin. Hindi mo naman kayang sagutin ang lahat ng tanong sa buhay. At hindi mo rin kailangang pilitin na maintindihan ang lahat sa buhay. Enough for you to know that God is actually the one who promised us na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gagawa para sa kabutihan natin, para sa ikabubuti natin. Amen? Yes. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga, walang ipaparanas ang Diyos sa atin na pain na wala siyang purpose, either negative or positive. Halimbawa lang po, di ba? Anak tayo ng Diyos, nakagawa tayo ng mali. Siyempre, pagka nirip natin yung consequence, may pain po yun. Masakit po yun, di ba? If you will reap the consequence of our wrongdoings, I am very sure na ito po ay painful. But listen, if our attitude, if we will take it positively, na tama lang, na pinalo tayo, ang lundo pa rin yan, maganda pa rin eh. Kasi ang purpose, kaya ka naman pinapalo, hindi ka naman para mag-rebelde, hindi ka naman para magwala at masira. Kaya ka pinapalo para maitama ang mali. Amen? Oh. Eh di ang ganda pa rin po ng purpose. Masakit yung palo, pero ang purpose, maganda. So kung hindi naman palo, di ba? Nasabi ko nga sa inyo, para bang si Job, na in spite of the fact that God Himself is the one who told Satan how good Job is, di ba? A perfect man, an upright man, one that feared God and eschewed evil. Sipin nyo pa yung nagmalaki ng ganong katinding pagmamalaki. Tapos, di ba? Pagkatapos nun makakaranas na. Well, yun po ang pinakamahirap maintindihan, mga kapatid. Sabi ko nga, kung ako ay gumawa ng mali at pinalo ako, mga kapatid, yun po, naintindihan ko. Gumawa ako ng mali Pero ang mahirap ipaliwanag, yung bang sa kabila ng tama yung ginagawa mo, parang hindi yata okay. Parang nakakaranas ka pa rin ng pain, ng sakit, mga kapatid. Well, lagi po may purpose siya. And then, nililiwanag ko po sa inyo that God will mean your problems for progress. Malinaw po yan. Talagang para involve tayo, para i-polish po tayo, para mag-progress po tayo, para mga kapatid, malinaw po yan na talagang ay mag-improve tayo. So, napakaganda na maunawaan natin yan. Okay? So, yun yung paborito ng marami. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. At nililinaw po natin na hindi po para sa lahat yan. Sa umiibig sa Diyos at ayon sa Kanyang pangalan, mga kapatid. Okay? Number 3. God will mean your perseverance for prosperity, for promotion. Yan, di ba? Pagka po pinag-usapan natin at nag-persevere tayo, mga kapatid, sa record po sa story ni Joseph, mga kapatid, in spite of all the pains and problems that he encountered and experienced, he remained faithful. Siya po ay nanatiling tapat, mga kapatid. And because of that, makikita nyo that he was favored by God, di ba? So, doon nyo na makikita na kapag ka ikaw ay talagang naging tapat sa kabila ng lahat. Tinukso na po ng asawa ni Job si Job curse God and die because of, di ba? That, sabihin natin parang questionable na karanasan ni Job. Magpapatuloy ka pa ba sa Panginoon? Magpapakatapat ka ba sa Panginoon? Curse God and die. Yan po ang sinabi po ng asawa ni Job. Pero anong pananaw ni Job? Para kang unbeliever, di ba? As simple as that for you to understand clearly. When Job rebuked his wife, ang sabi niya, simple lang, para kang unbeliever magsalita para kang unbeliever mag-isip tayo po ba? Hindi ba ganun ang takbo ng isip natin, nakamukha ng asawa ni Job? Na magtatapat, pero pagka nakaranas ng hindi maganda, para bang dahilan na para hindi na magtapat sa Diyos? Okay? Yan po kay Job. Kay Joseph, in spite of all the experiences na dinaanan po niya, na natili po siyang matapat, mga kapatid. Yun po yung
mahirap maipaliwanag sa buhay ni Joseph, pero yun yung highlight sa buhay ni Joseph. In spite of the fact that he experienced his unreasonable brothers, his unjust boss, and the unreliable butler, mga kapatid, he remained faithful, and because of that, he was favored by God and became fruitful. Diba? Naging kagamit-gamit siya, mga kapatid. Isipin niyo po kung paano siya ginamit ng Panginoon. Kaya alam niyo sa buhay natin, isipin mong mabuti, ano maganda? Yung plano mo o yung plano ng Diyos? Ano ang pwedeng panghawakan? Yung iniisip mo o yung iniisip ng Diyos? Lahat tayo alam natin ang sagot na mas maganda ang plano ng Diyos. Pero bakit ini-insist natin yung plano natin? Na mas mapangahawakan yung plano ng Diyos. Pero bakit tayo po ay nagpipilit ng kagustuhan natin? Na yung isip ng Diyos ang dapat nating bigyang pagpapahalaga, pero bakit kung ano-ano iniisip natin? Di po ba? Mga kapatid, sa totoo lang, isang magandang bagay po. Sabi ng Bible, di ba? Sa Psalm 75 verses 6 and 7, "But God is the judge. He putteth down one and setteth up another." Yung niliwanag din po ng promotion, hindi kung saan-saan ang gagaling. Ang Diyos ang pinanggagalingan ng promotion. Sa Galatians chapter 6 verse number 9, lagi nating naiko-quote ito, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Yun po yung mga patunayan po natin sa buhay natin, mga kapatid. Pagka natiyak mo na nasa kalooban ka ng Diyos, pagka tiyak mo na mahal mo ang Diyos, pagka tiyak mo na hindi mo sariling lakad yan, hindi mo sariling diskarte yan, pwede kang kumampante na anuman ang maranasan mo, ang ating pong pangahawakan lang yung magandang nais ng Panginoon. Because I am very sure what you are experiencing in your life, as long as you love the Lord and you are living in the will of God, mga kapatid, God will mean everything for good. Yes, yun po ang dapat maituro ng istorya ni Joseph sa atin. How about you this morning? Meron bang pain na nararanasan ka? Meron bang problema na dinadaanan mo? And then, ikaw ba ay nagsisikap at nagpapatuloy sa kabila po ng lahat? Mga kapatid, in the story of Joseph, pwede natin panghawakan na totoong-totoo na sa buhay natin, God will mean it for good. God will mean everything for our good. Yes, mga kapatid. Your pain, God will mean your pain for a purpose. God will mean your problems for progress. And God will mean your perseverance for prosperity. Maaring may pain ngayon, maaring may problema ngayon, pero promotion at prosperity bukas. Mahirap maintindihan ng maraming bagay, pero isang bagay ang wag na wag hindi mo maintindihan, na kahit maraming bagay na hindi mo naintindihan, magandang maintindihan mo na naiintindihan ng Diyos ang kanyang ginagawa. Wag na wag tayong aakto na parang tinatrato natin ng Diyos na hindi niya naiintindihan ang kanyang ginagawa. At lalong wag na wag kang darating doon sa punto na pag-iisipan mo na parang mali ang ginagawa ng Diyos. At parang hindi tama ang pinapayagan ng Diyos na nangyayari sa buhay natin. May mga panahon ng pag-iyak, may mga panahon ng sakit, may mga panahon ng kabigatan, may mga panahon ng matitinding hamon, may mga panahon na parang kahit sa iyong typical na kaisipan, hindi mo makakayanan, but please always be reminded of this message, that God will mean everything for good. I hope and I pray na tayo po ay muling napaalalahanan at napagpala sa ating pong mensaheng ito. Iyon po ang lagi natin tandaan. God will mean it for good. God will mean it for good. God will mean everything for good. For your good, for my good. Just trust the Lord and make sure that you are following the direction of God in your life. Again, God will mean everything for good. Let us pray. Our gracious loving God, thank you so much for giving us the opportunity to
study your word. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry. Even those who are always watching Believer's Breakfast, may you continue to bless them. And this morning, Lord, nawa, naliwanagan po kami. And I pray, O God, na ikaw po ang siyang magbibigay sa amin ng sapat na pananampalataya upang amin pong panghawakan at sundin lang kung ano po ang nais mo at ang purpose mo sa aming mga buhay. Again, salamat po aming Diyos sa aming pong mensaheng ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.